Welcome back sa June Skyline Loft mga pards. Ayan na nga mga pards. Andito tayo ngayon sa One Loft ng Central mga pards. Ano nga bang tawag sa One Loft dito? Ano to Central OLR may Quezon City mga pards. So ito yung loft nya. Hindi ko makuna ng malayo kasi nga lumapit yung aviary aviary. Kasi dati ang aviary nito medyo pasok doon, kaya makukunan sana natin lahat. So pag zoom in natin, ayan siya mga parts. Ayan so nagkakaroon nga lang ng border. Balik natin sa normal. Ayan, so ngayon is season 4 na. Yung mga nandito, ito yung mga napaamo na. So nakabilad lang today. Dahil nga napapansin nga ng loftman is ma-smog pa rin ngayon. Kaya iwas para hindi nga naman sumalpok yung mga ibon na to. So ayan, ito yung mga maamo na. Meron pa rito sa kabila. Then ito yung pinaka-entrance ng loftman parts. So today mga parts, nakabilad lang sila sa aviary. Then itong mga nasa taas, ito raw mga bagong batch or mga bagong dating na tinuturuan pa lang. So minamarking. Then ang capacity nito mga pards is, kung di ako nagkakamali, 4 to 500. Pero i-check natin mamaya pag nakausap natin mismo yung nagpapatakbo ng Central OLR dito sa Quezon City mga pards. Ito yung paligid Ayan. Okay. So hindi na tayo papasok sa loob mga pards kasi nga tinuturuan pa tong mga to. Ayaw nating makontaminate yung loft nila. So dito lang tayo. Pero malaki to mga pards. Personal yung makikita. Hindi ko lang matansya yung sukat, pero malawak siya. Ayan. Okay. Ayan mga pards. Ngayon makakausap natin directly yung nagmamanage na itong Central OLR sa Quezon City. Ayan. So pards, bago tayo magsimula, introduce mo muna yung sarili mo sa ating mga viewers. Ako nga pala si Sunny Castro, nagmamanage nitong Central Oil. Ayun pala pards, Sunny. Pwede mo bang ma-share sa mga viewer natin kung kailan at paano nagsimula yung OLR natin dito? Nag-umpisa ito noong taong 2020. Noong una, pinagawa ko tong loft na to para pang sarili ko lang. Nung naayos yan, nung nagawa, medyo malaki pa na. Marami rin nag-suggest na gawin ko daw OLR. So na-encourage ako ron na oo nga, pwedeng gawin. Bakit hindi subukan, di ba? Para yung ibang mga fancier na walang time, nasa abroad, masusubukan pa rin nila yung ibon nila kahit nasa abroad sila. So kaya ako napursige na ituloy itong Central Oil. Okay, tapos nung pinagsimulan mo to, ganito na ba agad siya kalaki? Actually, yung nung una maliit pa lang yung aviary, tapos yun pa lang. Tapos kalaunan, medyo dinevelop ko na, pinalakihan ko na yung Manilang aviary para mas maraming may. Okay. Tapos yung nagiging laman nito, mga ilan yung capacity ngayon? Sa ngayon, ang ibon natin ay nasa 350. Pero ang nasold na sisig ay 500. Okay, so ibig sabihin may mga expected pa kayo. Hanggang kailan ba ang ngayon, receiving? Actually, hanggang next month pwede kami mag-receive. Okay, so expected mga 500 pala yung darating kasi yun yung nasold. So ayun pards, so nung nagsimula na kayo ng OLR, may mga na-encounter ba kayo naging problema na hindi naman may iwasan yun, panigurado? Nung unang season namin, meron kami naging problema. May mga nagkakasakit sila, nagkakasakit agad. So nung napag-aralan namin, palibasa yung loft ko dati, mababa lang. Medyo open siya. So hindi masyadong tamain ito sa aking maliit na loft. Ngayon, nung medyo mataas na, hindi
hindi masyadong close yung yung hangin niya pumapasok eh. Kaya madaling tamaan ng madalas sipon, icon. Oh, usual naman yan no, sa mga OLR. Dire-diretso na, nagkakaluring na. So, nasolusyonan agad namin yun. So, ang ginawa namin, sinara namin yan para hindi, lalo sa gabi, para hindi pasukan ng hangin. So, yun lang naman ang naging problema ngayon. Wala na. Okay. Tapos parts, matanong ko na rin lang. Ano kaya yung naging positive points nung itinuloy mo na yung pagkakaroon ng OLR dito sa Quezon City? Ayun nga, yung ating mga kalapagis na malalayo ang lugar, na busy, nasa abroad, na hindi nila maalagaan o hindi sila makapaglaro sa mga club na gusto nila. Nung tinayo namin ito, nasubukan nila yung ibon nila. Kahit sila yung nasa abroad, kahit nasa malayong lugar, probinsya yung iba. Kumbaga, nasusubukan pa rin nila yung ibon nila. Okay. Sa pagsaling nila rito. Ayan, Partsani. Ngayon naman discuss naman sa amin kung paano yung regulasyon nyo rito sa Central OLR. Paano yung ginagawa nyo? Yung OLR namin ay meron kaming ka-combine na club. Okay. So lahat ng mga sasali rito nakasali rin sa BBCN. Ang race namin ngayon ay South. So automatic na. Tapos simulan nga natin sa umpisa ng procedure. So syempre magbebenta tayo ng ring. Tapos ayun pala, magkano ang percent? Bali ang pagbayad dito sa amin, ginawa kong 3 gigs. Yung first payment namin yung sing-sing muna babayaran. Percent 4 na piraso. Yung second payment, pag dinala yung ibon dito, yun yung purchase fee, 1,800 ang bayad naman. Ngayon, meron tayong qualifying na 100 km. After qualifying, kung sino yung uuwi, yun po yung magbabayad ng activation fee. So, yun yung mga binabayaran. Bali yung per set na yun sa simula ng payment, magbabase yun kung magkano yung presyo ni BBCM na ka-tie up nyo. Tama? Tama po. Yung kung magkano yung singsing, tsaka yung actually may kakumbay na MacArthur yan, automatic. Ayun. So ibig sabihin pala South ang laro ng mga OLR birds nyo. Tama, South po na laro natin yun. Ayan, so automatic pala to mga parts. So kailangan ang mga isali nyo rito yung talagang natawid ng dagat. Okay, so salamat doon Partsani. Then ngayon, nasingsingan na yung ibon, nadala na sa inyo, ano na yung magiging proseso? Pagka nasingsingan na, diretso muna sa quarantine yung mga ibon. Pina-quarantine muna namin ng 1 week, obserbahan namin. At the same time, binibigyan namin ng mga vitamins, o ano naman yung kailangan nila. After 1 week, 2 weeks na quarantine nila, saka namin ihahalo dito sa... Actually, bago ihalo, nililinis muna natin yun. Okay. Walang mga... Oo, kasi talagang mahirap pag nagkasakit. Wala sakit kung ihahalo namin dito sa mga maliit. So yun nga, nabanggit mo, so combine kayo with BBC. So paano kayo nagtitraining pala? Unang-una, pagka magte-training kami, sariling training muna kami. Okay. Hanggang 100 kilometers. Tapos after ng 100, yun nga po yung una, hagis muna kami sa malapit. Sunod-sunod yun hanggang makarating kami sa 100 kilometers. Tsaka kami magpo-qualifying. Ngayon, after qualifying, tsaka namin sinasampa sa truck. ayun, sa track na tuloy-tuloy na yon parts. Tuloy-tuloy na po yun. Hanggang mag-derby na. Hanggang mag-derby na. Ayun. So, tapos yun, since season 4 na. So, tanong ko lang, after matapos ng race, paano yung ginagawa nyo sa mga ibon? Ano ba kayo? Auction? Buyback? May ganun ba? Wala kaming auction, wala rin kaming buyback. Okay. So, paano? Lahat ng magpipinisher, lahat ng mananalo, binabalik namin sa may-ari. Okay. So, iba rin pala yung rules nyo. Hindi kami nagpapabuyback.
Kumbaga lahat ng uuwi, yung mga hindi nag-clock, lahat binabalik natin sa mayari. Dagdag ko lang to mga parts. Halimbawa, bumalik yung ibon nila after 2 weeks, 1 month. May proseso ba kayo ron? Paano? Meron, sinasabi agad namin doon kung sino yung may-ari or meron kaming GC. Sinasabi agad namin na may bumalik na ibon at binibigyan namin sila ng ng 1 hanggang 2 linggo para makuha. Ayun, so mga parts. Ang charge doon sa makuha namin. Ayan, so mga parts, nanggaling na mismo kay Pard Sunny na wala talaga kayong babayaran once na nagsumali kayo or nag-entry kayo rito sa Central OLR. Kumbaga, nasa sa inyo na lang kung kukunin nyo pa yung ibon. Ganun na lang siguro yung nakikita ko rito. Kasi sabi nga, after 2 weeks, syempre kailangan makuha nyo. Dahil syempre kumakain yan mga pards. Hindi naman pwedeng kasama pa yun. Nga pala Pard Sunny, ano nga palang requirements nyo pag magdadala ng inakay rito? Meron bang requirements ng edad, vaccine, pedigree, may mga ganun-ganun ba? Yes, merong yung edad ng ibon dapat 45 to 60 days na. Okay. Pag dinala rito para kumbaga malakas na yung ibon. Mm-hmm. Hindi masyadong tatamaan ng sakit pagka ganun yung edad. Ngayon, kailangan din vaccinated. Okay. So, kanya-kanyang vaccine din pala. At maaari, paliguan nila para malinis. Ngayon, yung regarding doon sa pedigree, hindi kami nangihingi ng pedigree. Okay, so hindi na Bigyan kailangan. lang sila ng form, bibigyan kami ng form sa kanila, lalagay lang nila yung number doon. So yun lang, yung mga requirements natin. Okay. Ayun Pard, salamat sa mga info na mga na-share mo sa amin, lalong-lalo na sa mga viewers natin. Ayan, Pards, pwede ka na mag-invite sa mga ating televiewers dito sa YouTube channel ka. Lahat ng mga kalapatids na gustong subukan itong aming OLR, welcome po kayo lahat sa mga nagnanais. Next season po namin ulit, so magpo-post kami kung kailan yung available na yung mga rings natin. So ang laro lang naman natin South, at laging may combine na MacArthur. Salamat po. Ayan mga Pards, ito yung quarantine area ng Central OLR. So ito yung ngayon, yung mga bagong dala. Kasama nga pala natin si Chester, yung loopman or yung loop manager ng Central OLR. Ayan, baka may shoutout ka Pards. Shoutout sa lahat ng utol. Ayun ha. Okay, so maganda tong quarantine nila, open. Ayan. Labas-pasok kami. So goods na goods. Ganda.